Hello, magandang hapon sa ating lahat at mainit na hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang madaling araw kung saan kayo nasulok ng mundo ngayong oras. Ngayon, ako po ito madali lang po. Meron pa kasi medyo ano pa po ako naglo-loading po yung utak ko. Meron ako ngayon tinatawag na mental fog. Katapos ko lang po nag-post ng isang mahabang post doon sa aking The Political Labandera 4.0 at tinitingnan ko po kung meron po akong nakalimutan or nakaligtaan, yung mga spelling, yung mga sentence construction ng grammar, yung mga ganon-ganon kasi alam ko po ay may mga pintasero po doon sa page ko. Anyway, ako po nga pala si The Political Labandera at ako po all the way nagbo-broadcast from Ormoc City, Leyte at ito na naman po ang isa na namang episode ng aking podcast dito nakikisingit sa Nyolo Random News at mangungulit na naman sa inyo para maghatid ng mga balitang hindi nyo napapansin kaya pinapansin namin. At binibigay ko po kay Chris, ang aking assistant. Siya po ang magsosorpresa sa akin ng mga screenshot na pag-uusapan natin ngayon kasi very hindi ko po natingnan yung kanyang pinadala kanina. Usually pinapadala po niya bago pa man kami mag-start. Pero kanina napaka-busy po, madami po tayong ginagawa at iniisip. At ngayon nga po, number one news, ito, ina-admit po, wala naman po namang sinasabi na hindi po nakapagtrabaho noon si Franco Mabanta sa Marcoses. Common knowledge po namin ito noon, noong 2017 at 2018. Kami po na nasa social media, alam po na kinuha po siya ni PBBM, hindi pa po siya presidente noon. Private citizen po si PBBM noong mga panahon na kinuha niya itong si Franco Mabanta bilang kanyang social media director. At alam din po namin na instrumental po itong si Franco Mabanta doon sa pagsa-start ng vlog ni PBBM. Sa mga sumusubaybay po sa kanya, kahit noon pa nga, noong mga 2018 siya, sila po yung nagsimula. Siya. Kasi siya po yung social media head. Noong mga panahon na yun, hindi pa po presidente si PBBM noon. Hindi na po siya noon senador. So, hindi po ito tinago. Hindi po ito tinatago na katotohanan na naging empleyado. Naging empleyado ng mga Marcos itong si Mabanta. Pero kailan po yan nangyari? 2018, 2017, 2018. Ano nang year na po ngayon? 2026 na po ngayon. Matagal na po silang naghiwalay ng landas. Matagal na po. At hindi na po siya, si Franco Mabanta, hindi na po siya yung tipong makakabalik pa na maging makatrabaho or magtrabaho sa mga Marcos. Hindi na po yan. Meron pong ginawa si Franco Mabanta, kaya po siya ay pinakawalan, ni-let go ng mga Marcoses. At hindi na po si Franco Mabanta makakabalik sa empleyo or maging associate or ma-associate sa mga Marcos ever again. Hindi na po yan kukunin. So, yun. Hindi na talaga siya tinuring. Totoo po yung sinasabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na hindi na po tinuturing kaibigan ni PBBM si Franco Mabanta. Kasi nga po meron po siyang ginawang hindi maganda, kaya po siya ay naalis po sa kanilang empleyo. Ganun lang po yun.
So, dapat closed na po yung case. At para malaman niyo kung saan lumilinya ang si Franco Mabanta at ang kanyang Peanut Gallery Media Network, basahin lang po ninyo yung mga post nila sa kanilang Facebook page at malalaman po ninyo kung saan po sila patungo ng naratibo. Basahin nyo lang yung page nila kung nandun pa. You will realize kung saan sila naglilin. And sa Duterte narrative sila naglilin. So next tayo. Next. Tapos na po yan ang issue Si Franco Mabanta. Next. Nako, ito na naman po tayo. Sabi ni John Vic. John Vic, sure ka na nito? Sure ka na ba nito? DILG Secretary John, sure ka na naman? Can you avoid you doing like this na teaser, baka na naman maging sasabihin mo na naman na ay sayang hindi namin na huli si Atong Ang. Sabi po ni John Vic Remulla, bago lang po, ngayong araw lang po ito lumabas, May 8, 2026, kanina lang po lumabas ito, sabi niya ni SILG, John Vic Remulla, na meron daw bahay si Saldico sa Camp Elysee, sa Paris, France. Camp Elysee, na 10-bedroom na malapit sa Christian Dior. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na ganon. Ganon. Ano hinihintay nyo? Anong hinihintay mo? John V, puntahan mo na doon. Makipag-coordinate ka na doon sa French government. Hanapin mo yung counterpart mo. Sana hindi mo. Personally po sana hindi ito nilabas na information ni John Vic Remulla, yung sinasabi niya saan yung bandang bahay ni Saldico doon sa Paris, France. Ngayon, alam na ng mga tao. At alam na din ni Saldico na tinitingnan mo yung bahay niya dyan, kung totoo man yan o hindi. Ano ba? Dapat sana kung maglalabas kayo ng statement na mga ganito, yung target ninyo, yung subject ninyo, yan si Saldico, dapat nasikop na nyo bago kayo magre-release ng mga statement na ganito. Ngayon, ito na naman, kung pupuntahan nyo doon, tapos sasabihin mo na naman, John Vic, ay, nasalisihan kami, hindi na namin siya naabutan. Huwag ka pasaway, John Vic, ha? Huwag pasaway. Hindi na dadala ng kakyutan at kagapuhan mo yung mga sablay mo. Promise. Oo, we will admit na gwapo ka. Oo. Mas gwapo ka sa mga kapatid mo. Oo. Pero yung yung kagwapuhan mo, hindi yan sa sablay, hindi nasasalba yung ng mga sablay mo, yung kagapuhan mo ng mga sablay mo. Dapat kagaya, ito. Sige, kukumpara kita. Kukumpara kita kay dating SILG Benhur Abalos. Yung si Abalos, kahit yung nagpapapogi, alam natin nagpapapogi yung si Benhur. Pero at least siya, kung magpapapogi siya, nandun na sa tabi niya. Nandun na sa tabi niya yung subject niya. Ipipresenta na niya yung tao na target ng operasyon, ng subject ng warrant, ng operasyon. Nandun na sa tabi niya, pinipresenta niya na sa media. Nandun na yung tao na hinuli na. Ganon, John Vic. Ganon ka dapat mag-announce. Hindi ganyan. Binibigyan mo ng pagkakataon to na mag-escape mo na naman. Paano yan? Ewan ko, nag-high blood ako sa'yo, John Vic. Sige, next.
Alam po natin ngayon na ngayon po ay si Presidente, si PBBM po at ang kanyang may bahay sa si First Lady Lisa Marcos ay nasa Cebu po ngayon. Kahapon pa po sila nandoon. Kasi sila po ay nag-host ngayon sa ASEAN, 48 ASEAN Summit. Dumating na po doon yung mga world leaders na mga nandito sa ating rehiyon ng ASEAN. At nandun si PBBM at si First Lady at nandun din ang kanilang anak, ang panganay nilang anak na si Presidential Son and Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos at si Ma'am Irene, Presidential Sister. Nandun po sila kasama po ang first couple. Nasaan si Manang Amy? Wala. Hindi makakalapit dyan si Manang Amy. Alam niyo na kung bakit. Kahit kagagaling lang sa Cebu ni Manang Amy last week, nasa Cebu si Manang Amy last week, di ba? Nare-remember ninyo, sinasabihan nga niya yung media doon, mga reporters doon, nung in-interview siya na hindi totoo na patay na yung kanyang kapatid or hindi totoo na clone si PBBM. Pero may sakit daw, tapos sinabi niya doon sa interview na in and out daw sa ospital yung kanyang kapatid na hindi niya nakikita for a year. 1 year na daw, sabi ni Manang Amy, 1 year na daw sila hindi nakikita ng kanyang ading. Pero si PBBM ang sinabi, almost 3 years na sila hindi nagkakausap ng kanyang kapatid, ng kanyang ate. Manang, nakakalimot ka na? Yan na yung nakakalimot ka na? Yan na ba yung senyales ng pagkatanda, yung mga makalimutin? In and out sa ospital, sure ka man ng Amy? Busy po ngayon si PBBM. Meron po, madami po ako na-receive na mga video at mga video footage. Kung kayo po ay interesado makita behind the scenes, yung mga hindi po ninyo nakikita na mga video clips sa mainstream media, pumunta lang kayo, bumisita lang kayo doon sa Political Bandera 4.0 na page. Ilalagay ko po doon sa Reels. Draw na Reels, walang mga halo-halo. Tinatagpi-tagpi ko kasi mahaba po. So yung mga highlight lang po, yun lang po yung nilalagay ko doon. At makikita nyo yun. Mamaya-maya, pagkatapos nito, yun na yung tatrabaho ko. So next, nandun po ngayon ang first couple at busy nga po, nagiging nagho-host sa ASEAN. So sunod natin na kwento. Hala, wait. Chris, nag-lag ako, Chris. Hello? Okay na ko? Okay na, sorry. May nagkaroon lang po ng konting aberya ang aking internet. O hindi naman. So sabi po ni Lorna Kapunan, lumabas po to kanina, sabi po ni Lorna Kapunan, kung manalo daw si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, tayo po ang may kasalanan. Alam po natin na hindi po fan si Attorney Lorna Kapunan ni Vice President Sara Duterte. Isa po siya sa pinaka-vocal. Ito pong si Attorney Kapunan, isa po siya sa mga vocal ng mga abogado na pino-point out yung medyo may saltik, may katopakan, may kapagkabaliw ng Vice Presidente ngayon. Isa po yan siya si Attorney Lorna Kapunan na dire-diretso sasabihin sa publiko at during sa interviews na merong kuliling ang Vice Presidente natin ngayon. Na parehas din niya na abogada. Pero
nagdududa siya sa kapasidad ni Sara Duterte sa pag-iisip. At sa amin na nag-oobserba kay Sara Duterte, since nag-start ng kanyang vice presidency, yun po, meron nga. Kung hindi po niyo nakikita, medyo magdududa po ako sa inyong mental comprehension. Doon po sa nagpo-follow sa aking page, sa TPL4, The Political Labandera sa Facebook, gumawa po ako ng series doon. Nasa kaninang umaga, yun yung ginagawa ko kaninang umaga, yung pinopost ko po, kung pagising ko, nagpo-post po ako ng isang video clip kung saan nagpapakita ang medyo napaka questionable behavior ng Vice Presidente ng Pilipinas ngayon. At kaninang umaga, pinost ko na nga po yung part 10. Part 10 na po ako kaninang umaga sa aking mga reels sa nagpapakita sa mga questionable na behavior pattern ng Vice Presidente ngayon. So, yun, kung gusto nyo makita yung part 10, pumunta lang po kayo doon. Tapos mag-scroll down kayo, hanapin po ninyo yung iba pang mga parts. Yun po pinangalanan ko na series, yun po ay series na pinangalanan ko na buang. Kung Bisaya kayo, malalaman nyo anong ibig sabihin ng buang. So kung interesado kayo, punta lang kayo dyan sa page, hanapin ninyo, scroll down nyo hanggang part 10 ako kanina morning hanapin po nyo yung part 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nandun. So yun ako, sasangayon ako kaya Attorney Kapunan sa sinabi na nito na kung manalo si Sara Duterte, kung hindi siya ma-impeach sa Senado, sa impeachment trial niya, tapos tumakbo at manalo siya pagka-presidente sa 2028, kasalanan talaga natin. Kagaya ng kasalanan ng mga bumoto kay Robin Padilla bilang senador. Kasalanan din yun po ng mga bumoto sa kanya. Ako po, hindi ko kasalanan. Kasi hindi po ako bumoto kay Robin Padilla. Hindi ko kargo kundi konsyensya si Robin na bobo. So itong si Sara, kung yung mga boboto sa kay Sara, worst case scenario sa 2028, kasalanan po. Kasi sa ngayon pa lang po, sa mga nakikita po natin na ang ingay-ingay po ngayon ng Vice Presidente doon sa Dahig. Na namumugaga po yung news feeds ko sa kanyang sa kanyang mga interview doon sa Dahig. 3 araw na po. 3 araw na siya doon. Laging lumalabas sa mga news feed. Notably ang Daily Tribune. 'Yon. Gustong-gusto siya i-feature yung kanyang mga pinagsasasabi. Isa na doon yung sinabi po niya na hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. Diyos ko po. Tinanong siya, ang Vice Presidente, tinanong kung totoo ba yung kwento-kwento na meron siyang tinapunan ng laptop. At ito po nga si Attorney Lorna Kapunan ay isa sa mga nakarinig noon na yung kwento na yon na si Vice President Sara Duterte ay nanghagis ng laptop sa isang sa kanyang mga staff bago siya lumipad sa the Netherlands. So ang tinanong po siya si Vice President doon ng isang vlogger kung totoo ba yung kinakuwento. Ang sagot po ng Vice Presidente natin sa question na yes or no lang yung answer, ang sagot po niya ay hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. 47 years old na po ang Vice Presidente, magpo-48 na po yan siya ngayong patapos ng buwan ng Mayo. Birthday po ni Sara Duterte
ngayong Mayo, mga 30 or 30 or 31, nandyan lang po sa 2 araw na yan, magpo 48 years old na po ang Vice Presidente, pero hindi pa pala siya marunong gumamit ng laptop. Kasi hindi daw siya marunong gumamit ng computer. Paano ka naging abogado? Kung hindi ka marunong gumamit ng computer or laptop, pati basic lang na Word, di ka marunong. Gumagamit lang po daw po si Vice Presidente ng laptop dahil sa Zoom. Sa Zoom meeting kasi maganda daw pag yung Zoom, yung camera. At inaasa niya, my God, inaasa niya sa kanyang staff ang pagsiset up ng kanyang gadgets. Tapos gusto niya maging presidente ng Pilipinas, hindi man lamang siya marunong gumamit ng laptop. Maniniwala kayo doon? So, paano siya naging abogado? Paano siya nakapasa sa bar at nakakuha ng pinagyayabang niya na 80 percentile na grado sa bar exam noong 2005? Kung hindi pala siya marunong gumamit ng computer at inaasa niya sa ibang tao, yun yung kanyang di ba, inaasa niya, sinabi na din po niya yan sa isang speech nung siya po ay ang kawani ng Department of Education. Sinabi po niya sa isang speech na wala siyang kaalam-alam bilang pagiging educator kasi hindi daw niya linya. So inaasa niya doon sa kanyang mga tao kung ano ang pagpapalakad sa DepEd. So wala bang ginagawa si Sara Duterte? Hindi siya maasahan? Hindi siya maaasahan si Sara sa mga bagay-bagay, yung mga simpleng lang. Simple. Pag on ng computer, Sharon naman, hindi mo yung alam? Pag on ng computer, pagtatype sa Word, paggawa ng speech, hindi niya alam kung paano yun. Hindi ako maniwala. Sinungaling. So kung ganun po, kung no joke na yan, ibig sabihin, yung gumawa sa kanya, yung mga nag-take ng exam sa kanya sa kolehiyo, yung gumagawa ng kanyang mga thesis, yung gumawa ng thesis niya, yung gumawa ng reports niya, yung gumawa ng mga kailangan niya mga gagawin na project nung siya po ay nasa kolehiyo at saka nasa School of Law, inasa niya sa ibang tao kasi hindi siya marunong gumamit ng computer. This is year 2000 na po. Meron na pong computer niyan. Kaya hindi pa laptop, pero meron nga desktop computer. Meron mga panahon na yan, 2005. 2005, nung pumasok na po tayo sa millennium. Nung lumagpas na po sa year 2000, grabe po yung ang up ng technology niyan, mga panahon na yan. Kahit nga po nung ako high school, meron na pong desktop. Tapos sasabihin ni Vice President Sara Duterte ngayong panahon ng 2026 ay hindi pa rin siya marunong gumamit ng laptop. Tapos gusto niya maging presidente. Gusto ba ninyo magkaroon ng presidente na illiterate sa computer use, basic computer use, illiterate? Tapos gusto niya maging presidente. Tapos sasabihin niya, ay hindi naman, alam nyo naman na hindi ko plano maging presidente, ayaw ko maging presidente, hindi ko gusto maging presidente. Pero mga kaibigan, siya po yung kauna-unahang nag-announce noong February na siya po ay tatakbo sa 2028 presidential election. Yan ba yung hindi gusto maging presidente? Ikaw atat? Atat ka, Sara, maging presidente. Alam namin yon. Wag mo kaming gaslighting. Hindi na cute. No joke. Hindi ka na cute. So yan. Mag-isipan natin ha. Kung yan po si Sara Duterte maging presidente ng Pilipinas, kasalanan na natin yan.
para tayong kumuha ng martilyo at pinukol sa sarili nating ulo. Ganyan po si Sara Duterte. At yan pong klase ng kanyang klase ng politiko, si Sara Duterte, yan po ang klase ng politiko na nangongontrata ng mamamatay tao at nag-uutos pumatay ng tao. Ganyan po si Sara Duterte. Diba? No joke, no joke. Gusto ba ninyo yung tao na mamuno sa buong Pilipinas na hayagang nagsasabi na siya ay nangungontrata ng mga mamatay tao para pumatay kung siya po ay nag-uutos na patayin ang tao na yon? Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto ng mga Pilipino? Pag-isipan ninyo. Mas malala po ito kaysa sa papa niya. At titingnan natin kung si Sara Duterte ay naging presidente at ganyan siya, hayag-hayagan siya ng nangongontrata ng tao, mas yung EJK ng father niya na sinasabi lang nila ay pumapalo sa 20 to 30,000 na mga extrajudicial killings. Kay Sara Duterte na presidency, kung siya po naging presidente na hayag-hayagan na sinasabi sa publiko na nangungontrata ng mamamatay tao, more than siguro sa 30,000 na sinasabi na EJK victims ang mangyayari during Sara Duterte presidency. Massacre, genocide tayo niyan kasi yung leader nangungontrata ng mga killer. May kilalang killer. Maraming mga mamatay. So pag-isipan ninyo. So next po sa mga balitang hindi niyo napapansin, kaya pinapansin natin ay si Gasolito. Saan ba yan? Si Gasolito, si Yes Yo, Attorney Gasolito Topacio. Anyari? Ngayon po ito, kanina po. Usually shows are canceled because they do not rate. But Aliu Broadcasting Corporation has canceled its top-rated show. Average of 50K views per episode versus Carambola's 2K. It's all about money and political pressure, but we will not be silenced. We shall survive and prevail. Nagwawala si Attorney Gasolito kasi kinancel yung kanilang show. Cry ka na lang. Attorney Topacio, cry lang. Iyak mo lang yan. Iiyak mo yan. Or, I can suggest, Attorney Topacio, I can suggest, punta ka doon sa PGMN, sa Peanut Media. Ano yun? Anong meaning ng PGMN ngayon? Pera, ano yun? PG. Pera galing sa maleta. Ngani. Yun ba yun? Yung bagong, hindi na po Peanut Gallery Media Network ang tawag ngayon, ang bansag ngayon sa PGMN. Ang tawag na ngayon, pera galing sa maleta. Ngani. PGMN. So, Attorney Topacio, kung if one door closes, look for another door and open it. Puntahan mo doon sa pumunta ka doon sa PGMN. Magmalasakit ka doon. Samahan mo sila sa kanilang the damage control ngayon. Kung kinansilahan ka ng show mo sa isang channel, punta ka doon sa PGMN and they need all the help they can get ngayon. Kasi nga, nagkakagulo sila doon, Attorney Topacio. And you can be of help sa kanila. Diba? Kung gusto mo, ikaw na lang po ang pumalit sa lead anchor nila ni CJ Hero. Kasi po, ngayon, si CJ Hero nawawala. Nag-deactivate po ng account si CJ Hero, ang lead anchor ng PGMN nung panggabi ng May 5.
nung pumutok po yung balita na sa kote nga nahuli sa entrapment operations ng NBI yung kanilang founder na si Franco Mabanta. So, do not worry, Attorney Topacio. Punta ka sa PGMN. Tutulungan mo sila doon. Pare-parehas naman kayo ng mga backer, di ba? Parehas naman kayo ng mga backer at mga naratibo. So, punta ka na lang doon. Tulungan mo sila. Tulungan mo. Doon ka mag-twist and turn at gumawa ng content or magpa-interview doon, whatever, what have you. Survive. Doon ka mag-survive sa PGMN kung magsusurvive pa yun sa nangyaring kaguluhan. At yun, gusto mong gawin, tulungan mo sila i-release yung sinasabi nila na 90-minute video about patungkol daw sa involvement ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control. Pinagyabang po ni Franco Mabanta na yun po ay yung part 1 ng kanilang masusing pagsusuri na ginawa nilang documentary, whatever, na 5 buwan daw nila trinabaho at inayos, inedit, 5 months, and ready for release noong May 5 na part 1 na 90 minutes ay hindi pa rin po nire-release hanggang ngayon. Anong petsa na? 3 araw na yung nakalipas. Asan yung 90 minutes na makakasira sa reputasyon ni dating Speaker Martin Romualdez na ginawa ninyo for that purpose alone, para siraan yung dating Speaker? 90 minutes, where is it? Sayang naman yung effort na 5 months ninyo kung hindi nyo po yan ilabas sa publiko. Ay kaso nga pala, hindi nga pala kayo nabayaran, hindi nga pala kayo naka-blackmail, hindi pala napurnada pala yung operasyon, yung blackmail operation. So hindi na lang ninyo i-release. Kasi no payment. ACDC, di ba? Attack, collect, defend, collect. Yan po ngayon ang lumalabas na motto ng PGMN. At ngayon po ay ako po ay nagdududa personally. Kung yan po ay nagawa nilang blackmail sa isang mambabatas, kagaya ni Martin Romualdez, sino pa pwede nilang ginawa ng ganyan na operasyon ng pagbablackmail? Posible po na meron pa bago pa man kay Congressman Martin Romualdez nila ginawa yung pagbablackmail. Meron pang siguro malamang na iba pang mga mambabatas or iba pang mga personalidad or politiko na binlockmail nila noon bago yan si Martin. Kasi yan ang operasyon pala nila. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, na malaki yung posibilidad na ang funding po na nakukuha ng PGMN ay hindi po sa marangal at maayos na pagkukumpuni ng mga kliyente nila. Kasi PR firm po yan sila. So we will expect na meron po sila mga hinahawakan na mga kliyente, politiko or kung individual, celebrities, meron po silang hinahawakan na yan. So, kung ito ay gawain na nila yung pangingikil sa mga individual, nanghihingi ng kapalit sa kanilang pag hindi exposed na mga mapanirang mga content. So ibig sabihin hindi lang si Martin Romualdez ang maging biktima nila. Meron pang iba. At pag yun po sila lumabas, pag meron pong politiko other than Martin Romualdez ang lumapit sa NBI at nagsabi, ako rin ay naginawa nila ng ganyan operasyon, paano yan? Iisipin po ng mga tao na yung pinapansweldo ng PGMN sa kanilang staff at kanilang mga talent, pool of talents ay
galing sa pangingikil? Ganun ba yon? Yung akusa ng akusa, ito po si CJ Hero, nakita po natin eh. Akusa po ng akusa na maleta, nagbibigay ng maleta na may pera. Sila daw ay hindi daw nakakatanggap ng maleta. Siya mismo nagsabi sa PGMN nila na mga teaser, mga spoiler, mga ads. Ngayon sila pala yung tumatanggap ng maleta. Na excited pa sila tumanggap ng maleta. How ironic. Grabe ang karma pagbalik, bumalik Ganun talaga yung karma. Ang karma po sa Bisaya, meron po kaming kasabihan dito sa Bisaya na ang gaba dili magsaba. Ang karma ay hindi maingay. Tahimik lang. Kasing tahimik nang bumulaga na lang sa ating lahat nung gabi nung May 5, bumulaga po na-entrap na sa isang operasyon si Franco Mabanta dahil sa pangingikil. Wala pong nag-expect na mangyari 'yon. Pero nangyari. So yan. Yes, yo. Pumunta ka doon sa Attorney Topacio, pumunta ka sa PGMN. Baka kailangan nila mag-recruit na naman kasi si Franco Mabanta na kanilang boss ay nandun pa sa ini-inquest pa. At posibleng makulong kung ngayong araw baka kung bigyan bigyan sila papapiyansahan sila o di makakalabas sila. Ewan ko lang kung paano 'yon. Depende na sa mga abogado na 'yon, pero mahihirapan po. So ikaw na lang pumalit kay Franco doon sa PGMN. Attorney Topacio. Para hindi ka na umiyak na nawalan ka ng show. Sige. Next. Meron ba tayong next? 1, 2. Meron ba tayong Chris? Next topic tayo, Chris. Saan ba ito? Hay, ba yan? Wait. Ano yan? Hindi ko na nakikita. Wait ha. Ano yan? Ano yan, Chris? Pasensya na po. Medyo ano yung mata ko. Wait. Breaking news! Breaking news po ito. Kaya pala natagalan to si Chris. Si Chris po ay ang aking guardian angel dito sa aking munting podcast. Salamat, Chris. Breaking news po. Kanina lang 16 minutes ago. Ang galing ni Chris mag-screenshot So fresh po ito. Sabi po dito sa breaking news ng News 5, may subpoena na sa NBI. Nag-issue na ng National Bureau of Investigation ng subpoena kay Peanut Gallery Media Network Anchor CJ Hero. Oy. Kaugnay ito sa robbery. Ito na po yung kaso. Ang kaso po na ipapataw sa grupo ni Franco Mabanta ay robbery extortion. Robbery extortion. Complaint na inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa PGMN founder na si Franco Mabanta at iba pa. Andyan po yung subpoena, hindi ko na po mabasa kasi maliit na po masyado ang font. Pero yun nga po ay hinahanap na po ngayon ng NBI si CJ Hero na hindi na po nagparamdam since nung gabi ng May 5. Nasaan na si CJ Hero? Di ba matapang yun siya? Matapang yung po yung na babae na yun. Nakita niyo yun? Matapang po yung na babae sa kanila.
Ngayon, nung bumulaga po yung news ng pag-aresto ng kanilang founder na si Franco Mabanta nga nung gabi ng May 5, nag-deactivate po yan si CJ Hero at last po namin nakikita kung saan siya aktibo pa ay doon po sa Telegram. Pero yung Telegram po ano po yun medyo more on a messaging app po yun. Hindi po yun kagaya ng Facebook na nakakapag-post ka po. More on communication message app lang po. Kagaya po siya ng Viber. Doon po siya aktibo. Pero ano pa rin siya, private pa rin po yung kanyang account at ang mga ka-message lang sa kanya ay yung kanyang mga kilala. Pero sa Facebook, nawawala po yung kanyang account. So ano yung ibig sabihin nun mga kaibigan? Basic lang po sa sa psychology, basic psychology to ha. Basic psychology i-apply natin para simplihan na lang natin kung kayo po ay inosente. Kung kayo po ay inosente na tao, kayo po ay walang takot na ipresenta ang inyong sarili sa lahat ng pagkakataon sa harap ng otoridad. Kayo po ang magkukusa na at kayo po ay hindi magsasawang depensahan ang inyong sarili sa proper forum. Kung alam ninyo sa sarili ninyo na wala kayong kasalanan, wala kayong ginawang masama at kayo ay inosente. Pero sa oras na magtago kayo, tumakbo kayo, magtago, tumakbo, hindi na nagpakita, flight, umalis. Ibig sabihin, guilty. Initial impression sa mga taong nagtatago, kung may mga ganitong mga sitwasyon, guilt. Flight is equals to guilt. Kasi kung ikaw matino kang tao at alam mo sa sarili mo wala kang ginawang kasalanan, walang masama, you will be matapang mong haharapin yung kaso mo, yung binibintang sa'yo, at magdadala ka ng preba sa pagka-inosente mo. Haharapin mo yung problema mo. Pero pag once na may karoon ng problema, tapos ang initial reaction ng tao ay tumakbo, guilt. Or magtago, guilt. So ngayon, yun na yan, Chris. Hinahanap na po ng NBI. Magpakita ka na, CJ. Akala ko ba matapang ka, hindi ka nepo baby, di ba? Sabi mo, hindi ka nepo baby, hindi kayo nakaka-receive ng cash maleta. Doon sa mga nagpa-follow sa akin sa Facebook, pinost ko po yung screenshot na yon doon sa Facebook. Hanapin po ninyo. Yung screenshot na yon, it did not age very well. Yung sinabi niya na hindi daw, no suitcases, wala daw silang suitcase na nare-receive sa mga politiko, whatever. Nandoon po sa page ko, scroll down ninyo. Nandoon, preserve pa po. Preserve po namin yung screenshot na yon. And it did not age well. So next, sino ba to? Wait lang Chris. Ito po, bigyan ko kayo ng isang mabilis na history lesson po sa mga nakakatanda po. Sa ating pong history ng politika dito, modern ay meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 5 ang sumailalim ng impeachment proceedings sa House of Representatives at napunta ng Senado. Unahin natin, si Erap Estrada. Sino ba bang nakaka-remember nito? Yung mga hindi pa pinanganak noong year 2000, hindi na to ma-remember. Ako po asan ba ako nung time na to?
College po ako nung time na yan. Nasa kolehiyo? Oo. Nung nasa kolehiyo po ako nung si Era po ay ni-impeach. November 13, 2000. November. Nandun ako sa Cebu. Nakatira po ako ng mga panahon na yan sa Cebu City. Ng year 2000. Doon po ako tumira, nag-aral ng kolehiyo at tumira, nagtrabaho. So nung mga time na yan, ano na po ako, mulat na po ako sa politika. At siya nga po ang pinakauna ko na experience na isang impeachable officer na sumailalim ng impeachment. Nakaakyat po ang impeachment, ang articles of impeachment laban kay dating presidenteng Erap Estrada sa Senado. At napanood po natin na nag-walking out. May yung mga drama doon na walking out dahil hindi nga po nabuksan ang envelope. Isa po ako sa mga nanonood po ako noon. At isa po ako sa mga nagalit bakit hindi binuksan yung envelope. At ang mga nangyari po noong mga panahon na yon, ako po ay pumunta sa Puente Osmeña doon sa Cebu. Yung bang po parang ano doon, yung sa mga taga Cebu, kanang Puente Osmeña ba? Meron pong park sa Cebu City na parang roundabout. Teka, sandali. May roundabout doon sa Cebu. Doon po nagrally ang mga Cebuano, galit na galit kasi nga hindi po binuksan yung envelope. At nare-remember ko pa po yung mga official doon, si Lito Osmeña isa po. I think wala na po si Lito Osmeña kasi matanda na po yun eh. At pati nga po yung kapatid niya si Johnny Osmeña. Mga mga politiko po doon, sila po yung nagpauna ng mga rally ng mga panahon na yon doon sa Cebu. At alam po ninyo, pag ang mga Cebuano mga passionate pag sa larangan ng politiko. Yon sila yung mga maisog. Ano ba nangyayari dito sa aking Dali ha, wait a minute kasi yung aking tablet nagwawala. So, ang sumunod po na sumailalim ng isang impeachment sa Kamara at itong si Ombudsman Merceditas Gutierrez, ito po ay nangyari noong March 2011. Halos magkasunod po sila ni dating Chief Justice Renato Corona. Ito pong nangyari kay Merceditas Gutierrez ay na-cancel po yung kanyang impeachment trial sa Senado dahil po siya po ay nag-resign bago pa man mag-start yung impeachment trial sa Senado. Siya po ay nag-resign na sa kanyang pwesto. Si Merceditas Gutierrez noong April 29, 2011. After a few months naman ay ito po sumailalim po ang dating Chief Justice Renato Corona. Sumalangit ngawa. Wala na po siya ngayon. At ang outcome po noong December 12, 2011 ay na-impeach po siya sa House of Representatives at inakyat po ang kanyang kaso, ang articles of impeachment doon sa Senado at siya po ay na-convict ng Senate impeachment court. Na-convict po si dating Chief Justice Renato Corona noong May 29, 2012. Natanggal po siya sa pwesto, natanggal po siya sa pagiging Chief Justice at hindi na po siya disqualified na po siya tumakbo or maging appointed sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Yun po yung consequence ng kanyang pagkatanggal, na-impeach. Ang sumunod po
kay dating Chief Justice Corona ay yung kaso po ni COMELEC Chair Andres Bautista, at ito po siya ay na-impeach po siya noong October 11, 2017. At hindi nga rin po, kagaya po ni Merceditas Gutierrez, si Andres Bautista ay hindi na po napatuloy, hindi na po umakyat sa impeachment trial sa Senado dahil nag-resign din po siya. Pareha sila ng ginawa ni Merceditas. Nag-resign sila. At ngayon, ang ikalima na sumasailalim ng impeachment ay ngayong kasalukuyan na si Vice President Sara Duterte. Alam natin, inarchive po ng Senado yung nakaraan niyang impeachment nung last year. Ngayon, may panibago na. Second time around na po. At tawag dito? Maugong po ang balita. Ngayon pa lang ngayon, Biyernes. Maugong na po yung balita na sa darating na Lunes, May 11. Tama ba? May 11, sa darating na Lunes, pagbabalik po ng trabaho, ay malamang ay nasa agenda po ng plenary ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, at yun na po ay kanilang pagbobotohan, pagdidibatihan sa plenary. So another na naman po itong whole day na nakatutok tayo sa House of Representatives. Sa Lunes po ang inaasahan na magbobotohan na po ang more than 300 representatives patungkol kung iaakyat ba nila sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 4 na lang po ang articles of impeachment na kanilang pagdidebatihan. Amended na po. 4 na po iyon. At kada representante na membro ng Kamara ay pinadalahan na po ng papel na kailangan nila basahin at pag-aralan para pagdating po sa Lunes next week ay binasa na nila, ine-expect na po ng House Committee on Justice na binasa na nila at naintindihan nila yung articles of impeachment at ano po ang kanilang desisyon sa pagbobotohan. Ine-expect po natin na meron po talagang magdidebatihan sa floor sa Lunes. Kasi meron pa rin pong mga supporters, mga defenders si Vice President Sara Duterte, at ine-expect sana natin na dumalo po yung kanya mismong kapatid, kanyang mismong pamangkin at pinsan doon sa House ng mga kongresista para man lang siya depensahan. At magbobotohan po. Ang kinakailangan lang po ng boto sa House para na maakyat na po ang articles of impeachment sa Senado ay 106 votes. 106 lang po yung kailangan. At para iakyat na agad-agad sa Senado yung articles of impeachment. 300 po mahigit ang ating members ng House ngayon, 20th Congress. More than 300 members, and kailangan lang po 106. Pero as of counting namin, tinitingnan po namin, inoobserbahan po namin na baka po pumalo to 180 to 200 signatures sa Lunes ang magboboto para ipasa na ng House ang articles of impeachment sa Senado. 180 to 200 representatives ang boboto para sa impeachment trial para mas maiakyat na sa Senado yung impeachment complaint laban kay Vice Presidente sa ikalawang pagkakataon. Kung mangyari po ito, historic po ito nangyari kung siya po ay ma-impeach. Kung si Sara Duterte po, mga kaibigan, ay ma-impeach muli sa House of Representatives, ito po ay history na po ito.
sa ikalawang pagkakataon na impeach po ang the same Vice President sa House of Representatives. At once po yan iakyat sa Senado, doon na po talaga natin makikita kung gaano kagaling, kung gaano kagaling ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Doon natin sila makikilatis kung gaano kagaling yung kanyang kinuha ng mga abogado galing sa firm ng Fortune, Narvasa, and Salazar. 16 po sila plus 2 na kanyang mga classmate na kanyang mga tauhan sa OBP at saka sa DepEd na si Attorney Michael Puha at saka si Raymond Munsayak. Galingan ninyo pag yan ay naakyat sa Senado. So yun. Saan pa kayo? Only in the Philippines nakakita ka ng isang opisyal ng gobyerno dalawang beses na ma-i-impeach sa lower house. Siya lang. At yan po ay signal na po. Kung makuha po yung boto na sinasabi nila na projections na more than 106 of representatives of the Philippines, more than 106 ay boboto para iakyat na ang impeachment complaint sa Senado, ibig po niya sabihin yung mga nire-represent ng mga boboto na yung mga taga-distrito ng mga lugar. Kagaya ng mga lugar, yung mga distrito, yung mga probinsya, ng mga representatives. Ibig sabihin, yun po yung kanilang gusto na ipaharap si Sara Duterte sa impeachment trial niya sa Senado. Taong bayan na po yan nagsasalita. Huwag niyo kalimutan, yung ating mga kongresista, yan po sila yung representatives natin. Kaya nga sila tinawag na representatives. So sila po, yung may mga distrito, yung may mga munisipyo, yung may mga party list, tao po yan, mga Pilipino na po yan. At pag sila po pumalo po to 200 na gusto na bumoto na iakyat yung impeachment ni Sara Duterte, ibig sabihin majority of Filipinos want Sara Duterte to face the trial sa Senado. At titingnan natin yung galing niya. Kung magaling siya, depensahan yung sarili niya doon sa proper forum na hinahanap-hanap niya. Doon ipakita niya yung kanya mga counter evidence doon sa mga nilatag na ebidensya doon sa House Committee Hearing on Justice. Hindi niya kinounter yun doon, na binigyan siya ng pagkakataon. Gusto talaga niya sa Senado, sige. Doon mabubulat-lat lahat sa Senado. At kung bumoto pabor sa kanya, kahit lantara na yung ebidensya laban sa kanya, sa mga ginawa niya, na inaakusa sa kanya, magtago na po yung mga senador na yun. Kasi hindi lang po si Sara Duterte ang huhusgahan ng mga taong bayan. Kung mali ang ginawa ninyong desisyon at patungkol sa impeachment ni Sara Duterte, kung hindi ninyo tinitingnan yung ebidensya at binoto nyo yan si Sara Duterte na sabi niya wala ginawang masama, kahit namumugaga ng ebidensya laban sa kanya, sasabihin nyo pa na wala siyang kasalanan. Ewan ko na lang, taong bayan na lang po ang manghuhusga sa inyo. Yung mga senador na nagsasabi dyan na kahit sunugin sila ay mangangamoy silang Duterte. Taong bayan ka. So, yan na ba, Chris? Yan na ba lahat? Have we covered everything? Meron pa ba tayo, Chris, na isisingit?
Okay na pala. Okay na pala ako kasi yun, isang oras na nga pala ako nagtatatalak dito at yun na nga. So, yun nga po. Kung ma-impeach po si Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon sa Lunes or sa Martes, depende sa kung ano yung takbo po ng mga pangyayari ngayong mga panahon. Si Sara Duterte po ang kauna-unahang opisyal ng ating gobyerno na 2 beses na na-impeach dahil sa mga aligasyon laban sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang kanyang kapal or talagang walang hiya lang talaga siya. Wala na talaga siyang hiya. Hindi, walang hiya. Walang hiya pa paano. I'm very disappointed with Sara Duterte, mga kaibigan. Disappointed ako. We expected great things from her. Hindi pala. Wala. She cannot think on her feet. At kanina nga po, sinasabi niya, nakita ko po na pinaparinggan na naman niya si PCO Yusek Claire Castro. Hay nako, Inday. Yung tao na yon, bihasa yon sa trial law. Nakapag-practice yon, Inday Sara Duterte. Yung sinasabihan mo na huwag paniwalaan, huwag pakinggan na si Attorney Claire Castro. Yon, bihasa yon sa trial law. Nag-practice yon, Sara Duterte. Ikaw, nag-practice ka ba? Hindi ka nga nakapag-practice ng maigi ng law mo eh. Dumiretso ka agad. 2 years after you pass the bar, dumiretso ka, pumasok ka agad sa politiko. Paano ka nakapag-practice ng law? Buti pa yung ama mo, nakapag-practice at naging prosecutor, fiscal. Ikaw ano? Gusto mo, di ba, Sara, gusto mo pumasok sa ano yun? PAW? Di ba gusto mo pumasok sa PAW? Dati? Di ba, yung, alam niyo po, yung mga ganyan, mga abogado, nagtitake po yan sila ng psychological exam, psychological evaluation. Ano nangyari? Ano nangyari, Sara? Bakit hindi ka natuloy sa magiging PAW mo? Yan ang tanong. Sara, bakit hindi ka, nung pinatawag ka ng NBI noong December 2024, dahil sa mga grave threats mo, pinatawag ka ng 2 beses ng NBI, na meron doong mga kasama doon sa kanilang panel na interviewers na mga mga psychiatrist tsaka psychologist para mag-i-assess yung behavior mo. Bakit hindi ka sumipot? Kasi. So hanggang dito na lang po ako, mga kaibigan. Salamat sa pag-join nyo. Kung nagustuhan po ninyo yung aking pagtatatalak dito, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe ng Nyolo Random News at mga kasamahan ko, si Tita Admin Rich, si Banat Boy Mandirigma, si Mr. Sponsor. At kung ako naman po, pwede po ba paparamihin nyo naman yung subscribers ko dito sa YouTube. Doon po, nagpapasalamat nga pala ako, parang napansin ko lang, ngayon lang, bago lang. Salamat po doon sa mga followers ko sa Facebook. Hindi ko po namalayan, kanina lang ko pala napansin kanina umaga na lumabas na po yung followers ko sa bago kong page na The Political Bandera 4.0. Pumalo na po kami pala doon ng 11,000 followers. Kanina lang po. Salamat po doon sa mga taga-Facebook. Nawala talaga po kasi kailangan ko pong bumalik sa uno dahil po sa pagkawala ng TPL3 ko na page sa Facebook. So salamat po sa mga sumusubaybay na mga followers ko doon sa Facebook. Doon lang talaga po ako sa Facebook eh. Doon talaga yung tambayan ko talaga po sa Facebook.
So, kung hanapin po ninyo yung the Political Bandera 4.0, nandoon po yung mga mahahabang post. Huwag po kayo magrereklamo na mahaba yung binabasa ninyo. Kasi pag kayo magreklamo doon, ay i-delete ko po at ibaban ko kayo sa page ko. Ayoko po doon na tamad magbasa. Kasi yan na nga po yung advocacy ako, itulungan yung mga kapwa ko magbasa magbasa para ma-exercise yung brain para hindi po tayo maging gaya ng mga DD shit na nawawalan na ng wiso, wala ng common sense. So doon po sa mga taga TikTok dyan, kung gusto po ninyo ng explainer videos in Tagalog, Filipino, language, ayun po, hanapin po ninyo yung TPL3. Makinig na lang kayo doon. Sige, go. Nasa TikTok po. Hanapin po ninyo the same po, yung naglalabandera na cartoons. Ako po 'yan. Kaya nga tawag sa akin labandera kasi naglalaba talaga ako virtually. At saka literally, maglalaba nga pala ako ngayon. So salamat po, salamat, and I will see you all next time. Bye-bye! Have a happy weekend sa mga